may kaibigan po akong tumboy na nagmamahalan po sila at nagsama sila, mga 10 years na yon. Nagsama sila. Ano bang maipayo po nyo sa akin? At nagtatanong po sila ng ganun sa akin na maipayo. Mahirap na po pakialaman kung ano ang mailigtas po pa sila. May babasahin po ako. Apo. Kasi gusto ko sumagot Biblia. Ayaw, masakit kasi sagot eh. Kasi, Biblia. Tingnan ninyo, babasahin ko. May kaligtasan po pa really, sila. Makaligtasan po. I have to be honest with you. Yeah. I have to be compassionate to the third sex. Yung mga bading, mga tomboy, mga silahis. Third sex daw yan. Ewan ko kung meron pang fourth o meron pang fifth. Ang alam ko may hepatitis A, B, C. Pero yung mga tomboy, lahat ng tao po nilikha ng Diyos eh. We have to accept the fact that every existing being now is created by God. Lahat tayo, Diyos ang gumawa sa atin. Pati nga bulag, pati lumpo, pati kung sino-sino. Basahin muna natin. Sa Exodo, ganito po sinasabi sa Kapitulo 4. At sinabi sa kaniya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi? O bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Let us put that in English. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Is it not the Lord who made everybody, according to this verse? Even the blind, the mentally incapacitated, the physically incapacitated people. They are all creations of God, showing us how versatile the God of the heavens is. He can make anything or create anything that He wanted to create. But there is wisdom that must be understood in the diversities of creation. Why is it that I am white? Or sometimes I am brown? Because I am Malay. Ang Pilipino galing sa Malayan race. Now, why are those people who are black? They are very black. Actually, they will not open their mouth. You cannot see their shining teeth. You cannot notice them in the dark. You have to have strong illuminations for them to be noticed if they are so much black. There are those people who really are black, the darkest of the black. There are those who are brown, a little bit white. There are those who are white. There are those who are yellow. One friend sometime asked me, if God is justice, why did He not create us all equal and the same? My answer is this. Can you imagine a world of people who have the same sizes of nose? The same size. No Filipino, because we Filipinos are pango. Our nose are flat. Flat nose. Filipinos are flat nose. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Di ba ganon ang Pilipino? Pango. Pero there are those people who have so pointed noses. Maganda kung tignan. They are very good-looking people. Now, can you imagine if God created all of us with the same size of nose, with the same eyes, with the same lips, with the same color, with the same height? What will be the result? We are all looks alike. Is that the result? You will look like me and I will look like yours. You will look like your father and you will look like your sister. Everybody looks alike. What will happen? If there is a thief being apprehended by a policeman, and if so happened that the thief mingled with other people, the police will be lost. It is not the thief that will be lost. The police will be lost. Why? Because
If he saw a mirror, then he have seen the thief in himself. Will not that be the result? Hindi ba? Pagka pare-pareho tayo, pare-pareho ng ilong, pare-pareho ng ipin, pare-pareho ng taas, pare-pareho ng lahat pare-pareho, pare-pareho, magkakamukha tayo. Pag may nagnakaw, hinabol ng pulis, napakagitna doon sa maraming kamukha din niya, sino kaya rito yung magnanakaw? Nung maharap yung pulis sa salamin, ikaw ang magnanakaw, sabi niya sa sarili niya. Siya yun eh. Magulo mundo. There will be chaos on earth if we are all created in everything equal. We must not ever think of God creating all of us equal. Equal in size, equal in body, equal in everything. There will be chaos in society. For example, I have 3 billion dirhams. You have 3 billion dirhams. You have 3 billion dirhams. We are all equal in every aspect of life. Now, you are an engineer. I will tell you, build my house and I will pay you. The engineer will say, who are you? Who are you going to command me to build your house? Build your own house. No, I'm paying you. I have also 3 billion dirhams. I do not need your dirhams. Oh, my toilet, the bowl of my toilet is already barado. Clogged. Oh, fix that for me. Why? Oh, I pay you. I do not need your money. We have the same money. What will compel me to fix your clogged toilet bowl? What? Because I don't have money. I need your money. You need my services. So we can live smoothly. That is God's way of making an orderly society. If we are all rich, and if we are all learned, who will tell you to do what you are going to do? You yourself will be boastful because I'm also an engineer. You're also an engineer. I'm a lawyer. You're also a lawyer. You are a doctor. I'm also a doctor. You are a professor. I'm also a professor. We are all equal. Oh. Who will you teach? You are a professor. We are all equal. There will be great chaos in society. I'm laying the foundation of my answer. The question is, yung tomboy. Ngayon, ganito po. Pagdating po sa tao, may kanya-kanya tayong emosyon, ugali, gusto. At meron kanya-kanyang sexes. Hindi ba? Gender. Ngayon, yun pong tomboy at saka yung bakla, merong ano yan eh. There is a war inside him. Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko? Lalaki rin, sabi niya. Ano ba ako? Ang sabi, binabai ka, sabi niya. Pusong babae. Ako naman, babae naman ako. Maganda nga shape ng katawan ko. 36, 24, 36. Ba't ang gusto ko babae rin? Oh, ano ka? Pusong lalaki. Ba't ganun? Oh. Bakit ganun? Do we have to accept the reality that in this earth, may tomboy at saka may bading? Tatanggapin mo ba natin yun? May tanggapin mo. Totoo yun eh. Pag totoo nakikita mo, wag mo nang tutulan. Andyan na talaga, may bakla, may bading, may tomboy, may silahis. Meron ba? Wala. O di, totoo yan. Tatanggihan pa ba natin? Wag na. Ang tanungin na lang natin, Diyos, ito bang mga taong ito, maliligtas ba to? Yun ang tatanong. Bakit ba nagkaroon nito? Yan. Umpinahan muna natin. Yan po ang tanong. Why is it that magkaroon ng tao? Where did they come from? Sila ba ay aksidente? O kaya sila ba ay bunga ng nahawa? Kagaya nung sabi ng isa, hindi naman ikaw dating bakla yan, nahawa lang yan. Hindi nakakahawa yun, ano? Hindi nakakahawa, hindi totoong nakakahawa yun. Marami na akong nakausap.
leader ako ng relihiyon eh. Sa relihiyon ho, pag leader ka, sa'yo pumupunta lahat ng tao, lahat ng problema sa'yo tinatanong. Matutuklasan mo lahat ng iniquities at saka mga infirmities ng tao pag leader ka sa relihiyon. Sa dami ng nakausap ko, I have come into that conclusion na hindi nakakahawa yan. Hindi. Hindi naman yan sakit. Ito ngayon, puntahan po natin ang Biblia. Saan po nag-umpisa yan? Ito po. Roma 1:21. Basa. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, Ay, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, Ni pinasalamatan, kundi, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, Tuloy. at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Tuloy. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Tuloy. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Tuloy. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Iisa-isahin ko po ngayon sa inyo. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang nangagmamarunong naging mga mangmang. Sapagkat pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng larawan ng tao nasisira. Meron bang ganon? Naku, may sinasamba sila. Pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos. They have changed the glory of the incorruptible God to the glory of corruptible men. Ayaw nila yung tunay na Diyos, gumawa sila ng mga Diyos nila. Tapos, dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo. Gayon din naman ng mga lalaki, nang iwan na yung katutubong kagamitan sa mga babae, nangagninga sa kanilang sarili ng pita ng isa't isa, na ang lalaki gumagawa ng kahalayan sa kanyang kapwa lalaki. Saan ang galing yun? Nanggaling po yan sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Nanggaling yan sa hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya nagkaroon ng ganyang problema ang society. Naging anak tayo ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. They have changed the glory of the incorruptible God to the glory of corruptible men and four-footed beasts and those that crawl on the ground. Ayan ang mga sinasamba ng mga tao. Kinalimutan nila yung Diyos. So, God has given them into uncleanness. Gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in the last one toward another, men with men working that which is unseemly. See?
Ang dahilan po niyan, kapatid, yung hindi pagkilala sa Diyos. Ngayon, nandyan na yan. Let us accept the fact na meron na po ngayong babae na mas gusto niya yung kapwa niya babae. At meron na ring lalaki, ayaw na sa babae, gusto niya naman yung kapwa niya lalaki. Pero ang tanong, may pag-asa bang maligtas po yan? Alam mo ba, mapapalitan mo pa ba yun? Yun na nga talaga ang pagkatao niya eh. Lalaki ang kanyang katawan, ang puso niya ay babae. Siyempre, sino magugustuhan niya? Lalaki rin. Babae kanyang katawan, pero ang puso niya ay lalaki, sino magugustuhan niya? Babae rin. Pero, kinukonsinti ba ng Diyos yun? Does God agree na lalaki sa lalaki at babae sa babae? Does God agree with that? Definitely not. Ayaw po ng Diyos nun. Pero, may pag-asa bang maligtas yung ganon? Basahin po natin ang 1 Corinthians 6 at 9 hanggang 11. Pakinggan niyo po. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalo niya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. May pag-asa naman palang maligtas eh. May pag-asa maligtas. Pagka nagbagong buhay, kahit na ba halimbawa, hindi mo mabago talaga, tumatalsik talaga yung balakang mo, di ba? O kaya tumatalsik talaga yung kamay mo. O ikaw naman ay babaeng kung lumakad ay machong-macho, hindi mo na mababago yun, natural na sa iyo yun eh, di ba? Pero meron ka pa rin pag-asang maligtas, kapatid. Paano? Sabi ni San Pablo, di nyo ba alam? Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with men, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. But ye are washed, ye are sanctified, ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, may pag-asa pong maligtas. Bakla, tomboy, silahis, kahit sino pwedeng maligtas. Huwag lang tayong gagawa ng labag sa utos. So, you can be saved. Under those situations, pwede ka rin maligtas. Ganun po. Yung sinasabi nyo naman, payuhan natin na hindi pinapayagan kasi ng Diyos yung same-sex marriage eh. Pero may paraan para maligtas. Sumunod tayo sa batas. Huwag tayong gagawa ng masama. Maliligtas din tayo kahit ano pa kalagayan natin sa buhay. Heaven is open for everybody who acknowledge God and serve Him according to His will. That is biblical.